Hi guys, we will have our devotional and our reading is from the book of Ecclesiastes chapter 9 verse 11. And I'm reading from the New Living Translation. And it says, I have observed something else in this world of ours. The fastest runner doesn't always win the race. And the strongest warrior doesn't always win the battle. The wise are often poor, and the skillful are not necessarily wealthy. The, and those who are educated don't always lead successful lives. It is all decided by chance, by being at the right place at the right time. Nindot kaayo nga panalandungan nga pulong sa Ginoo mga kaigsunan, and I entitled the message that great victory in life always comes from the Lord. Ang mga dagko nato nga mga kadaugan sa atong kinabuhi mga kaigsunan, magikan kanunay sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan, no? And dili nato makita ang mga naghatag si Solomon, or the author of the book of Ecclesiastes mga kaigsunan, o lima ka mga butang iyang naobserbahan. Five unexpected result mga kaigsunan of life mga kaigsunan. Una makita nato diha, no? Ingon niya, the fastest runner does not always win the race. Mga kaigsunan, nga usahay mga kaigsunan sa pakiglumpa ang katong mga paspas kaayo mudagan mga champion mga kaigsunan, no? Dili sila mao ang mga winner mga kaigsunan. Natay mga especially sa mga lumba mga kaigsunan, natay mga ginatawag mga favorites mga kaigsunan, no? And especially karon lately, no, na mga bago sa mga balita nato mga kaigsunan, no? Ang mga Catholics mga kaigsunan, they elected their pope mga kaigsunan, and makita na to nga daghang kaayo sila og mga favorites nila mga kaigsunan, and there are different countries, no? We are talking about in general information mga kaigsunan, no, nga makita na to mga kaigsunan nga may mga frontliners, mga front runners mga kaigsunan, nga mga popes, and the least expected nila mga kaigsunan, no, maoy na-elect nila mga kaigsunan, no. So design kaya po na sa atong pulong, ma-relate nato na sa atong pulong karon mga kaigsunan, no, nga the fastest runner doesn't always win the race mga kaigsunan. Ma-relate po nato na siya karon sa mga sa atong pamulitika karon mga kaigsunan, no. Hapit na ang atong eleksyon mga kaigsunan, and di nato makita, no, daghan kaayo makita nato nga they are on the front line, nga mga favorite sila, makita nato sila taas kayo lang mga sa survey mga kaigsunan, but still, no, the decision of the people mao kana ang atong makita diha nga mananaog mga kaigsunan. So in life we see atong punto diha mga kaigsunan, no, kato mga illustration lang makita nato nga those who are fast, expect na to the fastest runner are not always win, no, mananaog diha sa maong contest, no, dili sila always ang winner mga kaigsunan. More makita na to da ikaduha, ang mga strongest warrior does not always win the battle.
mga kaigsunan, makita nato gyapon no sa sports, makita nato na diha mga kaigsunan, mga kusgan, mga maayo ug lawas champion mga kaigsunan, they are in their best mga kaigsunan, makita nato, but mga kaigsunan, in their own strength, no, they are not always the winner mga kaigsunan, no? And then makita natin another observation, ikatulong observation ni Solomon, yeah, or the author of the book of Ecclesiastes. Makita nato na the wise are often poor. Makita nato mga kaigsunan ng katong mga tao nga ginatanaw nato nga mga magialamon, mga naka-eskwela mga kaigsunan, no, makita nato sila nga later on in life, no, dili sila naging successful sa ilang mga kinabuhi mga kaigsunan. They are poor, they are considered poor mga kaigsunan, no? And another, ikaupat mga kaigsunan, are the skillful are not necessarily wealthy. Katong mga naay mga talent, makita nato mga kaigsunan, no, that is the reality in this world mga kaigsunan, nga daghan kaayo nga mga talented nga mga tao mga kaigsunan, nga makita nato ang mas i-compare nato ang atong kaugalingon nga daghan pa man diha sa palibot, no, daghan pa kay diha sa palibot, o mga daghan sila og talent kaysa sa atoa mga kaigsunan, but we can see mga kaigsunan nga they are not always mga kaigsunan necessarily they are wealthy because they are skillful mga kaigsunan. Ikalima nga observation nga makita diha ni Solomon, or the author of the book of Ecclesiastes mga kaigsunan, no, ikalima niya, those who are educated don't always lead a successful lives mga kaigsunan. Makita nato mga kaigsunan, that is a reality mga kaigsunan, no, nga daghan kaayo mga mag-produce ato mga graduates, mga degree holder mga kaigsunan, but they don't land on sa ilang mga pangandoy mga kaigsunan, no. Mo kana ang observation ni Solomon, and also mo kana ang yang nakita o makita nato dinhi sa kalibutan mga kaigsunan, because si Solomon usa ka magialamon o usa ka the wisest man nga gi-considered siya sa Bible, because iyang gipangayo ang kaalam, ug diha mao kana iyang nakita, og tinuod kana nga makita nato, og ikaduha nga makita nato diha mga kaigsunan nga ma-apply nato sa atong kinabuhi mga kaigsunan, nga na observation ni Solomon mga kaigsunan sa book of Ecclesiastes chapter 9 verse 11 mga kaigsunan, mao nga ang pagkapantay-pantay ilalom diha sa panahon o oras, or in English, the equalizing effect of time and chance mga kaigsunan. Nga pag-abot na to diha sa tawag nato nga time, no, pag-usapan natin sa panahon ng mga kapatid, no, na lahat tayo, no, ay pantay-pantay mga kaigsunan. God give us opportunity and time and chance mga kaigsunan, in order for us to use our talent, in order for us to be successful mga kaigsunan. Mao na nga dili kita maka-judge mga kaigsunan, dili kita makahukom nga he is less educated, I am more talented of him, I am more educated on him. Dili na siya mag-success, because ingon sa balaan nga kasulatan mga kaigsunan, time and chance are given to all mga kaigsunan. Gitagaan og kagayunan. Every opportunity, every golden opportunity is given by God sa tanan nga tao mga kaigsunan. And especially mga kaigsunan, speaking of the golden opportunity, God is offering a golden opportunity for us, offering the free gift of salvation.
ang libre nga kaluwasan walay bayad mga kaigsunan nga ato lamang dawaton si Ginoong Kristo. All we need to do is to put our trust in Him, believe in His only begotten Son, and He promised that those who believe everything mga kaigsunan nga ikaw na ito mga kaigsunan, when we seek to God, no? Iyang gihatag mo na ginaingon po sa Matthew mga kaigsunan nga seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Ipagad-idugang lamang diya sa Ginoo, no? Busa mga kaigsunan ang challenge of this day mga kaigsunan sa atong devotional, the challenge of our word mga kaigsunan. We need to trust in the Lord Jesus Christ, no? And to put our trust in Him, no? Nahimo na ba nimo ang butang, mga kaigsunan? Tanang butang sa atong kinabuhi nga tanang butang nga atong nakita dito, you run fast, you become smarter, you learn, you have all the skills that you have, wala pagyapon ka ng success. Sulayi ang tawag nga pagsalig, pagampo, pag-una diha sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Seek God's guidance today and believe mga kaigsunan, and God, put your trust on God and the Lord Jesus Christ. Mo kana siya, no, yang promise. And then nag-promise siya kanato og kaliwasan o kapahulayan sa atong mga kalag mga kaigsunan. And then put our trust on Him, no? Mo na ginaingon nga trust God and believe all the consequences on Him, no? Saligi siya ug itugyan kaniya ang tanan nimong kabugaton mga kaigsunan, and God will give us chance, no, being in the right, no, ingon siya diya, being in the right place. No, ibutang ka sa Ginoo diya sa right place. Kung asa man ka karon mga kaigsunan nga nagatan-aw, nagapaminaw ni ining pulong sa Dios, it is you are in the right place mga kaigsunan to receive the Lord Jesus Christ and be saved, to believe and be saved. And you are in the right place and in the right time. This is the right time. Today, mo nang ginangingon nga, today is the day of our salvation. Now is the time of salvation mga kaigsunan. Inig mamatay ta, wala na tay chance, no? Mo na nga we need to put our trust in Him, or trust in God, and put all and let all the circumstances diya on Him, no? Mo kana ang atong daghang salamat.